ko. Pero kung hindi siya maging healthy nitong growing season, totally ay alisin ko yan. Dragon fruit. Ang ating topic guys ay yung pag-routing natin ng ating in-unbox na dragon fruit ang nakaraan vlog natin. Yan kung inyong nakikita guys, isang pamamaraan yan kung paano siya i-routing ano. So ito, ang ginawa ko dyan, kung naalala nyo nung nag-pruning ako, yan na sila guys. Ang ginawa ko na lang, pinagpatong ko dyan sa lupa na yan. Normal na lupa yan. So, kasi hindi naman sila sensitive na variety ng dragon fruit. Kaya kung yung nakikita, ang lusog pa rin nila. Diba? Kaya kung titingnan mo, ito may roots na to. Oh. Bunutin natin ha, para makita natin. Makita nyo guys, ayan oh. Yan ang kanyang roots. Ang dami. Yan, marami siya guys. So dahil yung varieties na to, hindi po siya maselan. Yan. So guys, yun yung ating rooting materials na gagamitin sa pag-root natin ng ating in-unbox na Isis, Australian Isis na dragon fruit, tsaka Palora. Ayan. Correction pala guys, no, sa vlog ko nakaraan. Sabi sa akin ng seller, ito daw yung Prebi ay Golden Isis po siya, Australian Isis, hindi po siya Palora. So yan. So bali ang aking cuttings na dalawa, pareho siyang Isis. Yan. Hindi po siya Palora. So yun guys, ang ating mga materyales, meron tayong aloe vera. Yan. May guantes tayo. Meron tayong gunting. Tatlong empty bottles na PET. Tsaka yung ating non-chlorinated na water na iwa-water natin mamaya, konti lang. Tsaka yung ating soldering iron na gagamitin sa ating vlog na ito. Tsaka yung of course yung ating soil mixture. Yan. Ito guys, ito yung normal na ready mix na loam soil. Meron yang rice hull, meron yang vermicast, meron din yung cow manure, saka mixture ng ilang manure. Mayroon pa siyang horse manure dyan na nilagay ang binilang kong store. Saka mayroon din siyang maliit na content ng normal garden soil. Yan. Tapos guys, since cactus tong ating iba-vlog, ayan, kailangan natin maglagay nito ng maliliit na na pebbles na may sand. Pero bago natin umpisahan guys, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, i-subscribe nyo na po yan.
at i-hit nyo po yung bell notification para po sa susunod nating mga video ay updated po kayo, no, sa mga bago nating mga video. Marami pa tayong video, guys. Yung natatandaan kanina, sinyo ko yung aking Peruvian apple na update. Ayan. So, nakita natin na healthy po siya. So, guys, let's start! Okay, guys, ang una nating gawin dito sa ating mga pet, butasan natin ito, guys, para po magkaroon siya ng ventilation ng air. Maganda yung airflow nung ating lupa dyan sa loob, palabas-masok ang hangin. So, ito, guys, naisip ko lang kasi tinry ko to sa mga iba kong ginawa dati na nag-routing ako. Gumanda naman po ang result. Kaya gusto ko rin siya uling gawin. Dahil nga ang Palora, guys, at ang Isis ay sabi sa akin ng seller, sensitive po ito, yung mga varieties na ito. Lalong-lalo na yung Palora, no? Tapos yung Isis, ang mahirap daw yun, madali lang daw, sabi niya, magpasangan yan. Ang problema, yung pagpapunta niya sa taas ng trellis, matagal daw siya tumubo at humaba. Yan, yun po yung kanyang problema. Ang Palora naman, guys, ay ito, sensitive ito sa fungus. So, kailangan may proper extra care ka talaga na gagawin, lalo na pagka tumanda na daw siya. So, yun ang problema ng Palora. So, gawin natin, guys, butasan lang natin ito dito sa mga gilid-gilid na ito. Yan. Para po mayroon siyang air ventilation. Yan. Ito rin sa kabila. Yan. So, ayan na, guys. Nabutasan na natin. Paikot. Yan. Ang ating pagtataniman ng ating dragon fruit. So, tatlo yan. Dahil tatlo din ang ating iro-rooting. Yan. Pagkatapos ito, guys, putulin natin. So, ayan na, guys. Ready na yung ating pagtataniman. Naputol na natin sa gitna. Itabi muna natin ito, guys. So, guys, ang susunod natin gawin, ang ating soil mixture. Atin na po siyang haluin. So, as I said, since cactus nga yung ating vlog today, na i-root natin, maglalagay tayo nito. Sabi ko, yan. Kanyang ratio niyan ay 5 parts nito at 1 part nito. Yan. So, imimix na natin ito, guys. So, ayan, guys. Ready na yung ating mixture. Yan. So, ang next natin gagawin, ilagay na natin yung ating mga iro-root na mga dragon fruit dyan sa ginawa nating mga prepared nating maliliit na pet bottle. Yan. So, guys, atin ang lagyan ito, ang ating prepared na pet bottle. Lagyan na natin sila ng lupa. Yan. So, guys, ready na yung ating lupa. Ngayon, ilalagay na natin ang ating iro-rooting na dragon fruit. Pero bago yan, guys, sabi ko nga, gumagamit ako ng aloe vera bilang rooting hormone, kagaya ng ginawa natin doon sa
Peruvian apple. So ang gagawin lang natin guys, lalagyan lang natin ito ng aloe vera gel, itong ilalim ng ating itong puno na ating dragon fruit. Ayan. Yan, saka natin siya ilubog dito. Yan. Mga ano na to guys, at least 1/2 to 1 inch lang guys. Tapos naglalagay tayo ng barbecue stick sa likod para po suporta, no, na hindi siya matumba kasi hindi natin pwede siyang ibaon masyado. So kailangan natin siyang talian natin siya para makatayo siyang mabuti. At saka guys, kung bakit transparent ang ginamit ko, para po makikita natin kung mayroon nang nagdevelop na ugat diyan. Pagdating na ng mga ilang araw o linggo, magkakaroon na siya ng ugat diyan. So yun guys. Ito pang isa. Ang dalawa. Ayan. Lalagyan lang natin sila ng aloe vera para po mas maganda. Kasi wala akong yung cinnamon powder daw magaling din. Pero since wala ako, ginagamit ko ng aloe vera kasi may tanim ako. Tsaka libre na. Diba? Masarap pag libre. Yan. So, protection din ito guys sa mga pagkabulok ng ating dragon fruit. Pag sila ating ilagay sa lupa, Yan. Yan lang. 1/2 to 1 inch. Tapos, talian natin. Medyo makatayo lang siya guys, okay na kasi pag titibay naman yan pagka may mag-develop na roots Ayan. Mababaw lang guys kasi ang dragon fruit hindi naman yan malalim masyado mag-ugat, di gaya ng Peruvian apple, no? Na malalim siya mag-ugat. Ayan. At yung ating last, lang natin, sasawsaw lang natin. Parang nagsasawsaw tayo ng isaw ba? Yan, sa hot sauce or barbecue sauce o anong klaseng sauce na ginagamit natin. So guys, tapos na yung ating pagtanim sa kanila. So, lagyan na natin ng konting tubig kasi medyo tuyo yung ating yung ating lupa. Konti lang. So guys, yun na yung ating ni-root na mga dragon fruit. Yan, yung sa gitna po, yun yung ating palora. Yan. At yung dito naman sa gilid, yan, yun yung ating Isis. Golden Isis. Tsaka itong preview niya na kinonfirm nga sa akin ng seller na yun po ay hindi palora kundi yellow Isis. So yun guys, sana sa maikling video na ito guys nakapagbibigay sa inyo ng tip at bagong kaalaman paano po natin rooting ang ating mga dragon fruit bago natin siya itanim sa proper niya talaga na paso. Kailangan talaga guys dahil sa mga sensitive na mga varieties, dapat ma-develop muna natin ang kanilang rooting system. Yan. Pag marami na siyang ugat, malaki ang tendency niya na mabuhay po siya guys pag nilipat natin siya sa malaki niyang paso. Good day mga ka-G! Our topic for today is a continuation of our last vlog patungkol po sa new varieties ng ating dragon fruit na ating in-unbox at ni-rooting. At ngayon ay ita-transfer na natin sila sa permanent nilang mga paso. Ito guys ang ating materials na gagamitin. So since tatlo yung ating i-rooting, so 2 paso yung binili kong malaki para pwede tayo makapagtanim ng tigdadalawa. So meron tayong guys, tubo para po dyan sa ating sa ating poste sa gitna. At mayroon tayong takip niya. Yan.
Ito, yan. Lalagyan natin yan ng rod. Ito. Mamaya makikita nyo yan kung paano natin gawin. So, meron tayong sand. Yan, meron tayong eggshell. Ayan. Ito, guys, ito yung lupa natin gagamitin. Normal loam soil with manure, ano? Saka mga buhangin. Dito may kunti tayong pebbles. Wala ko guys ng grabang malaki, no? Kasi wala akong nakuhanan. Pero okay na yan. Pwede na rin wala yan. Yan guys ang ating nirouting na, no? Na mga dragon fruit. Na ginamitan natin siya ng aloe vera. At tingnan nyo guys ang ugat, oh. Napaka-effective talaga ng aloe vera, no? Yan, marami na siyang ugat guys. At mayroon na siyang sanga na bago. Ayan guys. Ayun, nakita nyo? So, iba talaga ang kulay niya kumpara sa sa aking red variety, no? So, okay guys. Let's start. Ang purpose guys, kung bakit marami tayong binutas dito, yan, kinikita nyo, yan, para po well drain po yung ating paso, kasi ang dragon fruit, dapat yan well drained yung kanyang soil. Pag nagtilig tayo, dapat ay diretso kaagad yung kanyang tubig na excess, at maiwan lang mamasa-masa yung kanyang lupa, kasi yun ang gusto ng dragon fruit. Ayaw na sobrang tuyo, ayaw na rin na sobrang basa. So guys, dahil wala tayong graba, so ang alternative na lang natin na itakip dyan sa mga butas na yan is styrofoam. At least magaang siya, at bago natin lagyan ng lupa. Guys, ang ratio nito, yung ratio ng sand tsaka loam soil ay 4:1. Yan guys. So ayan na guys, natapos na natin ang ating poste at ready na ang ating soil mix. Lalagyan natin ng tela itong ating poste. Manipis lang guys, para ang purpose nito ay para pagka nagkaroon siya ng mga roots, may kakapitan guys yung roots ng ating dragon fruit. Huwag din nating sobrang kapal, kasi nga pag nag-ipon ng tubig, magkukos din yan ng pagkabulok ng ating dragon fruit. So manipis lang, sakto lang na may kapitan siya. Okay guys, ready na ang ating paso. Ngayon ta-transfer na natin ang ating golden ices. Yan.
So guys, ang pag-transfer nito madali lang. Sirain lang natin to, pero ingatan natin ang kanyang mga ugat na hindi po natin masira, ano. So, madali lang, gupitin lang natin ito. Kagaya ng ginawa natin doon sa Mulberry, no. Dahanin lang natin. Huwag nating matamaan yung kanyang ugat kasi dami, oh. Tamaan mo, kunti lang, wag lang masyadong magkalaputol yan lahat. Yan. Nasira na natin, guys. Ayan na. See guys, nakita nyo? Napakarami niya ng ugat. Ayan. Handahanin lang. Ayan. Tapos, kung nakita nyo guys, sa pagtanim nito, diba tatlong side yan? Ayan. Ang isampa natin doon sa poste, ito yung flat na side. Ayan. Para po maganda yung pagkadikit na doon sa poste natin. At the same time, karamihan kasi guys dyan, mostly dyan, dyan tumutubo ang kanyang mga aerial roots. Yan. Dyan yan tumutubo. So, kung magkaroon man siya ng aerial roots, automatic yan, didikit sa ating sa ating poste na may tela, no? So, yan. Ganun lang guys pag nagtanim nito. Idikit mo siyang ganyan dyan. Yan. So, wag lang masyadong malalim. Kasi nga, maano naman yan eh. Babaw lang mag-ugat ang dragon fruit. Yan guys, sina mo flat na flat siya. Yan. Tapos talian natin. Para talian natin ng maigpit. Para po hindi siya naaalog-alog. Mas siya, madali yung pag-develop niya, Talian natin yan. So, ganun lang kasimple guys, magtanim niyan. Ay, naglipat tayo. Ayan. Tapos, nakita nyo, meron na siyang tubo, no? So, pag tumaas yan, at humaba, itali din natin dito sa posting ito. Ayan. Yun. So, next, para yung to guys, para yung Australian Isis itong ating itinanim. Para po nilagay ko lang, bala ko parang ilagay ko siya lang sa isang paso para po pure siya talaga na golden Isis lang ang nakalagay dyan sa paso na ito. So yun. So same lang guys, hanap tayo dito ng location na hindi natin matamaan yung kanyang ugat. Yung konti lang, doon natin siya gugupitin. May mahagip man tayo ugat, maliit lang, konti lang. Ayan.
as you can notice guys, no? As you notice, yung kanyang lupa ay hindi gaanong mabasa, hindi rin gaanong matuyo. Gusto ng dragon fruit yung moist lang. So muli guys, tandaan natin itong side na ito ang ating isampa sa poste dito. Kasi ito yung flat niya, at the same time maganda ang kapit. Ayan. So baliktaran to guys, no? Para balanse po yung space na inallocate natin sa kanyang mga ugat din. Yan, kung dapat sentro din kung saan mo siya nilagay, ganun din dapat dito sa kabila. Yan. Para pantay yung distribution ng lupa na nandito sa pasong ito. Para yung kalat ng kanilang mga kanilang mga ugat niyan. Yan. Yan. So ganun lang guys, kasimple guys ang pagtanim nito. Pareho, pantay, no? So, that's it. Ready na ang ating golden ICs. Ayan. Ngayon guys, kung naalala nyo yung aking vlog na gumawa ako ng organic fertilizer dispenser, ay ngayon gagamitin na natin yan sa ating dragon fruit. Ito guys, nakita nyo to? Yan, naalala nyo? Gagawin natin ngayon, ilagay na natin siya dito kaagad. Maghukay lang tayo rito. At ilagay natin itong dispenser, ang ating dispenser na ito. Yan, built-in na yung ating fertilizer. Yan. Ganun lang guys. Yung lahat ko na dragon fruit, grapes, mayroon na po niyan. Kasi napakaganda po ng result ng ating sa grapes natin. So, effective siya guys. Kaya ko yan tinesting dahil titingnan ko kung gaano ka siya ka-epektibo. Yan. So, ganun lang guys ang ating pagtanim. So guys, habang yan ating pinapatubo, maglalagay tayo sa taas ng kanyang sampahan. So ngayon, mayroon akong bagong tinesting na design ng dulo niya. So, nakita nyo yun guys, nakita nyo yung sa dulo na yun, yan. Ang ginawa ko dyan, gulong, yan. Pero na-notice ko guys, napakatakaw niya sa space. Yan, tingnan nyo. Ang takaw niya sa space. So, naisip ko mag-design ng bago na makatipid ako ng space. So, gumawa ako nitong, di ba, ito yung poste natin. So, gumawa ako ng takip niya, gaya nito. Yan, ilalagay natin yan dyan. Yan. Ilalagay natin ito dyan. Dito. Yan. Yan guys. So nakita natin. At ang purpose nito guys, ito yung magiging sampahan ng ating mga sanga ng ating dragon fruit. Pag sila po ay lumago na sa taas, abot na ang sanga nila sa taas, dapat may sampahan sila. So naisip ko to na paraan kasi iglagay lang tayo ng rod, stainless rod na ganito. Medyo maliit nga siya guys, pero I think pwede na to. Medyo matibay naman siya. Pero next time kung may makita kong malaki-laki, mas malaki ang ilalagay ko. So naglagay tayo ng butas doon kanina. So ilagay lang natin ito dito. Yan. Yan. Hanggang sa sumagad siya doon. Tapos
iganito natin. Yan. Dalawa lang naman yung ating puno, di ba? So magiging ganyan siya, guys. Ganyan ang itsura niya. Tapos i-screw lang natin dito. Yan, screw natin diyan. So yan ang magiging itsura niya, guys. Pagdating dito ng ating dragon fruit, sasampa natin siya dyan at dito, pabilaan sila, no? Yung isa doon, yung isa dito, papaling. So habang nasampa mo na sa dyan, tutubo ulit yung mga bagong sanga niya, dito na lang sila, ganito lang siya kaliit, yung kanyang magiging sampahan. So maglalaylay na yan sa ilalim. Sa ilalim lang medyo malaki yung space niya, pero dito hindi siya gaanong makrowded kagaya niya, no? Tingnan niyo. Oh, ganun ang nakikita natin, ano? Yan, makalat. Yan. Pero sa ganitong design, medyo maganda kasi maayos mo talaga siya, matrain mo siya diyan. Kakapit diyan, so lalaylay dito yung pailalim. Yan. So mas mas tipid siya sa space. Ayan. So guys, yun na yung natapos natin na repotting ng ating Golden Isis and Ecuador Palora na dragon fruit.